ay sa mga baguhan po dito, yun lang nakarating, na kailangan po muna ipahayag yung tinatawag na salita ng Diyos. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Nandito tayo sa ikalawang bahagi na kung saan ang mga sitas na ipinagkaloob ngayon ay bibigyan natin ng buhay. Madali pong basahin, pero kung wala pong magpapaliwanag o magtuturo, marahil po ay hindi natin maaabot. Ngayon po, dapat tayo dito sa isang pag-aralin. Sabi po dito sa pangalawang Pedro, sa Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 11. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Ngayon po, ito naman po yung tungkol sa mga tao, kasi po ang pagtawag po ng Diyos, Kanya-Kanyang pamamaraan. Lamang, dito sa ibabaw ng sanglibutan, napakaraming lumalabas na mga sekta o denomination under Christian. Kaya kung aralin natin, halimbawa, sa isang naglilid, dito po sa napuntahan natin, wala po ditong kinikilalang magaling o namumuno na tao para tawagin ng pastor o tawagin ng namumuna, maliban lamang sa ating dakilang Panginoon. Kaya po dito, welcome lahat at anong denominasyon sa sikta na ating pinaaniban. Basta ang pinag-aaralan salita ng Diyos, dapat po bigyan natin ng pansin sapagkat yun ay salita niya at hindi natin salita. Kaya po nangyayari lang, siyempre, nag-umpisa lang naman yun sa isa. Kapag kasi ang tao, halimbawa, nakapagbukas na ng kasulatan, natuto na, kakalabanin na yung leader, magtatayo na rin ng sariling sikta hanggang sa dumami, nag-expand. Pero kalooban po yan ng Diyos dahil kung hindi po mangyayari yan, kung isa lang ang magiging tagapagturo, sa dami ba naman ulawak ng sanlibutan, hindi po yan kakayanin ng isa. Kaya kinakailangan mag-spread o lumago, dumami yung tagapangaral, dumami yung tagaturo. Ngayon, doon naman po sa mga tinawag na naging pamahalima po dito, ang lahat ng mga nandito ay sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan ng Diyos. Merong nagising, namula sa pakikinig lamang ng Ebanghelyo. Merong sa pamamagitan lamang ng karamdaman, nabuksan ng pag-iisip, nagising at tinanggap sa kanyang sarili si Kristo na kanyang sariling tagapagligtas. At ngayon, pabalik-balik na dito at nakikinig ng Ebanghelyo. Sa totoo lang po, maganda yun. Dahil ang salita ng Diyos, ito yung pinagkapagkain ng ating kaluluwa. Kaya tayo pabalik-balik ng templo. Pabalik-balik tayo ng simbahan. Pero po, wala po dyan magaling. Walang marunong dyan. Kahit anong denominasyon pa yan under Christian, lahat ng yan ay mabuti. Lamang, depende po sa pamamalakad ng mga leader. Mayroong mga leader na swapang sa pera, mayroong mga leader na walang iba ang itinuturo lamang yung kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa. Kaya po, yung sariling kaluwalhatian ng Diyos at kagalingan niya, iba-ibang pamamaraan ang ginagawa niya para ang tao ay makarinig, mahikayat, makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yun lang po ang proseso ng Diyos para makalapit sa Kanya. Ipangaral ang Ebanghelyo. Ngayon, hindi ba marami namang tao ang nag-iignore, pinapaliwala yung Ebanghelyo. Ang nangyayari,
Ang trabaho lang ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, misyon. Sabi nga, take it or leave it, tanggapin man o hindi, ang salita ng Diyos ang mahalaga. Yung trabaho ng isang tagapagpahayag, tapos na siya sa misyon niya. Depende na lang yan sa tao na nakikinig kung tatanggapin yung aral, ilalagay sa isip, sa puso, at ito'y magiging pang-araw-araw na batayan ng ating mga pamumuhay. Ngayon po, sa mga tinawag na at isinuko ang sarili, nagsisi, at nagpasakop na sa Diyos, ito na po yung pamamaraan ng Diyos. Para hindi tayo makabalik sa dati nating pagkatao, na iniwan na natin, na dati tayo makasalanan, bibigyan tayo ng isang Espiritu Santo, na yan ang magbibigay sa atin ng kalakasan, magtuturo, magbibigay ng unawa para meron na tayong pagpipigil sa kalayaan natin na dati nagagawa natin ang gumawa ng kasalanan. Meron na pong budhi na kumukontrol sa ating mga sarili. Yun na po yan. Sabi nito, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Ano po yun? Buhay na walang hanggan. Isa lang naman po ang pangako sa bawat isa. Pantay-pantay po tayong tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero, depende po sa ating mga gagawin at mga ginawa natin. Ano po sabi dito? Upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Ngayon po kasi, nung dati pa na malaya pa tayo, ang lahat ng pita o alitiktigin nitong laman, papunta po yun sa kabulukan, sa kasiraan, sa kapahamakan. Pero salamat sa Diyos, dahil sa kanyang kaloob, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para magpatuloy tayo ng buhay sa kabila ng mga problema na dinaranas natin. Bakit ang tao nandiyan pa lang palagi ang kalaban? Kung titingnan natin, bakit kaya hinayahayaan ng Diyos na mayroong demonyo na pwede niya namang alisin? Dahil po ang tao mulat na. Nung magising, ang tao, nung magkasala, ang unang tao si Adan at Eva, nagkaroon na tayo ng tinatawag na pag-unawa. Ngayon, nasa atin na lang yung pagpapasya. Kung alin yung pipiliin natin, dalawa lang ang lalakaran ng tao, masama at mabuti. Alin yung mas priority natin doon. Kaya, dalawa rin ang magkalaban. Yung mabuti, walang iba yung Diyos. At yung masama naman, yung Diablo. Ngayon, nasa gitna tayo, alin baga ang mas nananaig sa ating pagkatao, ang nasusunod natin? Yung kalooban ng Diyos o kalooban ng Diablo na walang iba ang ginagamit niya itong laman natin o alitigtigin ng laman ng mga nasa nito. Pero ang nasa ng Diyos, walang iba. Ang sumunod lang sa kalooban niya, ang tao. Pero bakit nagkakaroon ng karamdaman ang tao? Dahil nga po ang tao ay sadyang nilikha ng Diyos na may limitasyon, may kahinaan, kaya nagkakaroon ng karamdaman. Kaya kinakailangan natin kumain tatlong ulit sa maghapon o sa isang araw para palagi tayong malakas. Pero makaligtas lang tayo, malingat lang tayo ng isang beses kumain dahil mahina na ang ating katawan, nagkakaroon agad ng karamdaman. Kulangan lang natin ang tubig o hindi lang tayo makatulog, nagkakaroon na ng karamdaman. Dahil nga po marupok ang ating katawan na ito. Pero sadya po siyang nilikha ng Diyos na perfecto. Kumpleto sa system. Lamang isusupply lang natin sa ating katawan ang lahat ng pangangailangan ng ating katawan para makasurvive. Mabuhay tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ngayon po, dahil po, tayo po ay nabago na. Hindi na natin nasusunod yung masasamang pita. Kumbaga, hindi na napupol. Bagamat nagkakaroon pa rin ng pagkakasala, pero nagre-reconcile ka agad. Ibig sabihin dito, sabi dito,
At dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay ipamahagi ninyo ang inyong pananampalataya ang kagalingan. Lahat naman po, nag-umpisa tayo sa tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Lahat po yung nagsimula tayo doon. Na kahit hindi natin nakikita ang Diyos, pero sumampalataya tayo sa Kanya. Halimbawa, yung katulad ngayon, alam natin, gagaling ba ako dito sa isang hubungan na to? Wala namang doktor, wala namang albularyo, o wala namang pharmaceutical dyan na mabibilhan ng gamot. Oo, gagaling tayo. Dahil kumpleto nga yung pagkalikha ng Diyos sa tao. May sarili siyang system. Immune system na yun ang nagsasariling, yun ang pinakadoktor ng ating katawan. Kaya po, nung pumunta tayo dito, kahit nagplano lang tayo at nakarating tayo dito, ang tawag doon pananampalataya. Dahil kahit na hindi pa natin nakikita ang magiging resulta na tayo gagaling, meron na pong tinatawag na pananampalataya. Ano po ang idadagdag natin doon? Ang kagalingan. Walang iba yung consistency, yung pagpapatuloy natin ng pananampalataya nilang. Na hindi lang yung seasonal, na malakas lang ang pananampalataya, pag may karamdaman, pag magaling na, wala nang pananampalataya. Dapat po tuloy-tuloy. Ano pa po? At sa kagalingan ay ang kaalaman. Na kinakailangan sa paulit-ulit o pagpapatuloy ng ating pananampalataya, meron tayong nalalaman na mga malalalim na bagay ng Diyos. Na kaya pala tayo nagkakaroon ng karamdaman dahil alam natin na nagkakasala tayo, pinapalo tayo ng Diyos. Ibig sabihin, mahal niya tayo. Itunuturing niya tayong kanyang mga anak. Minamahal ng kanyang ama ang itinuturing na anak, kaya kinakailangan niya ng hampas. Ito na yung karamdaman na nangyayari sa buhay natin. Ito yung kaalaman. Sabi pa, at sa kaalaman ay ang pagpipigil. Kahit marami na tayong nalalaman, hindi naman nangangahulugan na magpapakita na tayong gilas na magaling na tayo. Kinakailangan may control din sa sarili. Dahil baka sa sobrang kaalaman, pati yung nagtuturo, mas magaling ka pa dun sa nagturo. Kaya po mayroong tinatawag na pagpipigil. Walang iba yung pagpapasako. Ano ba? At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Na sabi nga, yung pagtitiis, katulad ng isang magsasaka, na hinihintay niya talaga yung tamang panahon para yung kanyang tinanim ay magbunga. Ibig sabihin, hindi nagmamadali. Halimbawa, darating din naman ang panahon na pagka lumipas ang panahon na yung mga matatanda ngayon sa iglesia at nawala na, siyempre darating naman ang panahon na yung mga nasa pagsisigasig ngayon, yun naman ang mga mamumuno. Kaya mayroon pong pagpipigil at mayroong tinatawag na pagtitiis na hindi nagmamadali na ino-overlap na yung mga nasa taas. Ano pang sabi dito? At sa pagtitiis ay ang kabanalan. Ito na po yung paglilinis ng ating mga kalooban. Madali lang kung sabihin banal, pero hindi yan sa panlabas na kalagayan. Na kahit may bitbit ka ng Biblia, maputing-puti puting-puti yung kasuotan natin, hindi po yan pwedeng sabihin na banal. Na panlabas man yan. Katulad yan ng nitsong pinaputi. Malinis tingnan ng nitso, pinturado, pero sa loob puro bulok. Dapat hindi po yan. Ang kabanalan, yung kalinisan ng puso natin. Na dapat po, nandidiyan lahat ang katotohanan, kabutihan kung ano ang kalooban ng Diyos na nanahan dyan sa buhay natin. Ano po pong sabi dito? At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Kapag po tayo po ay palaging naglilinis ng ating mga sarili at nagagawa na natin ang kabanalan, ito na po ang magiging bunga, marunong na tayong mahabag sa kapwa. Magkakagawa na tayo ng mabuti sa ating kapwa. Ano ba pong sabi dito?
At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Kumbaga, ang lalabas na dyan sa ating sarili, meron na tayong pag-ibig sa ating kapwa. Ano mang bagay na masakit sa ating kapwa, hindi na natin ginagawa para sa kanila. Kundi, yung pagpapahalaga natin sa kapwa, yun na yung pinaka-priority natin. Na dapat hindi sila nasasaktan. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana. Halimbawa, meron tayong lahat nito. At sumasagana, kumbaga, hindi lang sa loob ng sarili natin ginagawa, na isishare natin sa ating mga anak, sa ating mga kakilala, kaibigan, hanggang sa komunidad. Kumbaga, lumalawak yung influence natin ng mga bagay na ito. Ibig sabihin nun, sumasagana tayo sa ating kapwa. Ay hindi kayo pababayaang maging mga tama. Dahil po, sasagana rin pati yung mga biyaya na tinatanggap natin. Ano pa sabi dito? O mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya di pong sabihin, kapag lahat ng yan ay meron tayo, ibig sabihin yan, ang pagpapala ng Diyos ay nananagana sa bawat isa. Sapagkat yung wala ng mga bagay na ito ay bulag na ang nakikita lamang ay nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya po dito, kung wala lahat ng mga sinambit na yun, ang mangyayari niyan katulad tayo ng bulag na wala tayong nakikitang kapwa, wala tayong pakundangan, wala tayong pakialam sa ating kapwa. Kundi ang nakikita lamang natin yung sa malapit. Yung mga kaibigan lang natin. Pero yung kaaway, mangyari, kaaway pa rin. Dati pa rin pagkatao. Pero kung ngayon, nalinis na tayo ng ating mga kasalanan, dapat po bago na yung pagkatao natin. Na ibig sabihin, hindi na yung nananahan sa buhay natin, yung sarili nating pagkatao. Kundi si Kristo na naririyan sa ating puso ang nananahan at kaya natin nagagawa na yung panibagong pagkatao na marunong na tayong magpigil, marunong na tayong mahabag, marunong na tayong umibig sa ating kapwa. Yan na po yung dapat na nakikita sa ating mga gawa. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Kaya po, kung ano-ano man ang pamamaraan na ginawa ng Diyos sa atin para tayo itawagin, nakinig man ang Ebanghelyo, dinaan man sa karamdaman, o ano man ang pamamaraan na ginawa sa atin ng Diyos, manangan po tayo sa pamamaraan na yun na ginawa ng Diyos. Dahil doon po tayo tinawag. Yun po yung pamamaraan na yun, pahalagahan po natin yan. At bigyan natin sa ating sarili ng isang bagay na katulad ng isang perlas na pinakamamahal natin na ayaw nating mawala sa ating mga sarili. Yun po yung pinaka-importante, yung paghirang. Sa totoo lang, lahat po tayo makasalanan. Pero mula nung tayo'y mapatawad, tayo ay malinisan katulad ng isang sisitlan na napulot lamang, matapos na hugasan, pinakinabangan na ng Diyos at tayo'y gumagawa na isang bagay na pinakakailangan ng Diyos para ang kanyang mga biyaya ay mas lalo pang sumagana sa iba. Kaya po nagiging instrumento tayo sa harapan ng Diyos. Kaya pahalagahan po natin yan. Sapagkat sa gayon ay pinamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa karyang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya po dito, sa mga bagay na ito ay mga pamamaraan ng pagtawag sa atin. Meron pang isa dito. Kaya nga, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo ng mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Ibig mo pala sabihin, kapag sa isang mananampalataya, meron pang tinatawag na bahagi ng pagkatisod, may mga kulang pa sa proseso.
Ibig sabihin, may hindi pa nababago sa ating buhay. Kung tayo natitisod pa. Pero dapat, mas malawak na ang pag-unawa natin. Mas ina-apply na natin sa ating buhay yung mga aral na ito na tinuro ni Apostol Pedro. Hindi na po tayo matitisod kailanman. At ang magkalalabasan po natin ito, papasok tayo doon sa tinatawag na kahariang walang hanggan, na walang iba, ang iniisip na lang natin kung ano ang ikapupuri at ikaluluwalhati ng Diyos sa ikasasagana natin. Papasalamatan natin siya at papupurihan natin siya at luluwalhati natin sa pamamagitan ng ating mga gawa ang pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo. Siguro po hanggang dito na lang ang pagkikibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos. Anuman ang ating mga kahilingan, kahilingan man, idulog po ng lahat natin yan sa Diyos at ipagkakalog yan sa atin ang kanyang nais na depende sa ating mga kahilingan. Salamat po sa Diyos at isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin.